Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. And sa mga audience ko dito sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning po sa inyong lahat. Okay? Guys, ang ating pag-uusapan ngayon, matindi itong ating topic ngayon tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Nakakakilabot yung kanyang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Una nating itatalakay guys, itong si Harry Roque, no? Spokesperson dati ni former President Duterte. Ipinagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos. Ito yung ating itatalakay mamaya. Ayan, si Harry Roque. Okay? Ipinagtanggol itong si PBBM. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong video na kumakalat ngayon tungkol nga dito sa teka muna. Itong video ng isang kapitan. Ayan. Itong video na ito, in-explain ito ni Presidente Bongbong Marcos na nakausap niya ang isang kapitan ng barangay, no? Sinita niya dahil sa maling pag-distribute ng mga goods, okay, during sa bagyo. Okay, yan ang pag-uusapan natin at talagang napapahanga ako sa sinabi ni PBBM dito, guys. Okay, abangan ito, itatalakay natin ito. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos may ginagawa sa puntod ng mga Aquino. Okay? Yan ang libingan ni Noynoy, ni Cory Aquino at itong si Ninoy. May ginawa itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yan din ang ating itatalakay. Okay? So, bago natin yan itatalakay guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig sa ating balita. Okay? Sa ating Facebook at YouTube. Mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, don't forget na please like and please subscribe and please follow para lagi kayong updated sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Okay, so without further ado, uunahin natin itong si dating spokesperson ni former President Duterte. Ipinagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos sa mga batikos ng mga alam nyo na, yung mga dilawan, batikos ng mga dilawan, no? So ito yung sinabi ni dating spokesperson ito, Harry Roque, on the president's whereabouts during the Bagyong Paeng. Okay? Dahil nga, kung matatandaan natin, hinanap itong si Presidente Bongbong Marcos during the bagyo na wala raw itong ginawa, pumunta raw ito sa Japan, ganyan, walang ginagawa raw, no? Nagre-relax lang daw itong si PBBM during the bagyo. So itong si spokesperson Harry Roque, ipinagtanggol itong si PBBM. Okay? Thank you very much spokesperson Harry Roque for ipinagtanggol mo si PBBM. So ito yung sinabi ni Harry Roque. Sa mga panahon po ng kalamidad na napakarami na ng namatay, nakakalungkot po na ang ilan sa ating pinopolitika pa rin ang sitwasyon. Oo nga, di ba? So, dati ko tong sinabi kahapon, no? Na may bumabatikos. Hindi nila iniisip na merong mga taong nasaktan, merong mga taong nawala ng buhay, merong mga pamilya na nasira ang kanilang tahanan, ang kanilang bahay,
merong mga taong nagluluksa, no? Namumulitika pa rin sila. Yan ang sabi ni spokesperson Harry Roque. Oh. Binabatikos pa rin nila si Presidente Bongbong Marcos na hindi naman dapat ganyan. Okay? Dahil ba natalo si Santa Mama ninyo? Hanap kayo ng butas na masisira itong si Presidente Bongbong Marcos? Huwag ganyan. Dapat nga magtulungan tayo dahil maraming taong bayan, Pilipino, tayo ay nabiktima dito sa bagyo. Dapat nga magtulungan tayo. Give information na nandito yung mga dapat tulungan, ganyan. Hindi na yung magpapakalat ka sa social media na si PBBM ay ganito, ganyan. Marami rin, no? Mga vlogger dyan, meron rin na sinisiraan si PBBM na hindi raw kagaya dati ni President Duterte, ganun ba? Paninira lang talaga. So, yan ang ibig sabihin ni dating spokesperson Harry Roque. Pareha kami ng sentimiento, no? Dapat hindi ito para panahon na magsiraan, mamumulitika. So, ito pa yung sinabi niya. Bakit naman po pupunta sa gitna ng bagyo ang presidente? Tama nga naman. Gusto niyo bang makita si PBBM na sa gitna ng bagyo? Na malakas yung hangin? O di ba, nag-viral yung picture ni Isko Moreno na taga dito yung tubig. Gusto niyo ba ng ganyan? Na lulubog sa tubig itong si PBBM? Hindi kasi paepal itong si PBBM kasi hindi niya gagawin yan. Gagawin yan ni Isko Moreno. Si Isko Moreno yan si Isko Moreno rin ay tumutulong. Alam ko. Pero hindi ganyan si PBBM. Iba ang kanilang personality. Si Isko Moreno, nagpakita siya, merong nakapicture sa kanya. Hindi ko alam kung sinadya ba niya or hindi. Nandun si Isko Moreno tumutulong rin nagpalubog sa tubig, no? Ganyan ba? Kanya-kanyang diskarte. Pero si PBBM, presidente yan, hindi yan ganyan. Alangan naman ilubog nyo sa tubig yung presidente. Para matangay ng hangin? Bakit naman po pupunta sa gitna ng bagyo ang presidente para matangay ng hangin? Para masaktan yung presidente? Hindi naman. Hindi po. Yan ang sabi ni Harry Roque. Talagang pagdating sa management, bakit mo ilalagay sa aberya ang presidente? Tama nga naman. Okay? It doesn't mean na missing in action sa video, sa picture yung ating presidente. Hindi ibig sabihin na hindi na yan effective o hindi tumutulong yung presidente. Okay? The president has the control all the agencies sa Pilipinas. Yan ang kanyang power. Mag-command ng mga different agencies. Super effective yan. Presidente natin yan. Ito pang sinabi ni Harry Roque. Hindi po dapat tinatanong na saan ang presidente dahil ang presidente wala po yan tulugan pag merong ganitong aberya. Tama. Nakikita ko nga yung mata ni Presidente Bongbong Marcos. Wala nang tulog. Ang laki ng eye bags ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So yan ang sabi ni Attorney Harry Roque, October 30, 2022. Spokesperson dati yan ni former President Duterte. So ipinagtanggol niya. Okay? Huwag na tayong mamumulitiko. Let's be positive. Let's help each other. Okay? Sa mga dilawan dyan, yung mga pinklawan na supporters ni Leni Robredo, magkaisa tayo. Tutulungan natin ang ating presidente dahil tayo rin naman ang will give help sa ating mga kapwa Pilipino kapag tutulungan natin ang presidente. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong isang barangay captain, no? Ito video ito na nag-explain si Presidente Bongbong Marcos sa isang kapitan
na namigay ng relief goods na sa kanyang bayan binigyan na ng ticket, no? So, which is hindi nagustuhan ni Presidente Bongbong Marcos na bakit ba raw magbibigay ng ticket. Ibigay yung ticket saka ibigay rin yung relief goods. Hindi nagustuhan ni PBBM. So panoorin natin kung paano ito nakakilabot yung ginawa ni PBBM, na ganito pala yung ugali ni PBBM. Hindi siya magkwenta, hindi niya inisip yung ano ang ibinigay, ano yung ganyan, no? Talagang heartily ang kanyang pakay when it comes to help, especially sa panahon ng bagyo. Hindi na yan dapat kwentahin yung mga ilan yung naibigay na tulong. Ito ipapakita ko itong video na ito. Nakakilabot yung kanyang ugali ni PBBM. Talagang maganda talaga yung puso. Nakapila, may hawak kaming ticket. Bakit kayo may ticket? Kasi yung binibigay ng barangay captain, kung wala kaming ticket, hindi kami bibigyan ng relief goods. Pinuntahan ko yung barangay captain. Sabi ko, bakit may ticket? Sabi niya, baka magdoble. Ano kung magdoble? Bigay nyo na rin lahat. Just give everything. Huwag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta't paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao Life and death na sa kanila ito Grabe. So huwag na tayo mag-antay na may ticket, huwag na tayo mag-antay na puntahan na lang natin, basta ibigay natin. Kung hindi magamit, dali natin sa ibang lugar. But we have to make our SOPs more efficient. Correct. The LGUs have a bit of may advantage sila sa inyo dahil matagal na nilang ginagawa ito. Yan So, sinita niya yung kapitan. Binigyan muna ng mga ticket yung taong bayan, tapos mag-claim ka ng relief goods. Now, which is, hindi ito nagugustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung tayong government, kung tutulong tayo, wala nang kwenta-kwenta. Ibigay nyo ng tulong, bahala na yan kapag magdoble yan. Dahil the people is hungry. They are, ano ba? Nasa kalamidad tayo ng bagyo, di ba? Nasa calamity tayo. Hungry na lahat ng tao. Ibigay yan lahat. Yan ang punto ni Presidente Bongbong Marcos. Nakakakilabot nga. Sabi ko, talagang si PBBM, talagang may puso sa taong bayan. Okay? Ibigay na yan lahat. Kung makita mo na nakapila na, bigay na lahat dahil gutom yan lahat yung mga tao yung dapat nating tulungan. Okay? So, mag-comment, mag-react kayo tungkol sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Kung ano ang masasabi nyo sa ugali ni PBBM tungkol dyan. Okay? So, sasabi ko talaga na talagang may respeto sa taong bayan itong si PBBM. Mag-comment, mag-react kayo, babasahin natin yan. Okay, sa pangatlo nating pag-uusapan guys ay itong ito. Si Presidente Bongbong Marcos, kahapon, 'di ba, araw ng mga patay, All Souls Day, November 1, pagkatapos niyang nagbigay ng bulaklak, bumisita sa kanyang tatay siguro. Ito. Ipinost ito ng isang netizen sa Facebook, Kapitan Solomon 2022. Marami rin kumakalat rin ito, nag-trending nito. Maraming nag-post dito, no? Sa puntod nila Ninoy Aquino, Cory Aquino, Noy. Silang tatlo, okay? Inisa lang yung kanilang libingan. Ito yung nasa post. Nakakakilabot itong ugali rin ng ating Pangulo. Magandang ugali ng ating Pangulo. Nagpadala ng bulaklak si Presidente Bongbong Marcos sa mausoleo ng pamilyang Aquino sa Manila Memorial Park. Ayan, binigyan ni ganyan ang puso ni PBBM. Na alam naman natin na itong si Ninoy Aquino, Cory Aquino, Noynoy Aquino, anti-Marcos ito. Siniraan si
Oh, 'di ba may bangayan sila noon. Siniraan sila. Oh. May alitan sila noon. Ngunit walang hatred at ang ating Presidente Bongbong Marcos. Talagang binigyan pa rin nila ng bulaklak. Oh, kalaban nila ito sa politika, mortal na kalaban, ngunit binigyan pa rin nila ng bulaklak. 'Di ba? Oh. Instead of hate, love ang binigay ni PBBM. So this will serve as a good example. Masasabi ko talagang good news talaga itong morning na ito dahil sa ginawa ni PBBM. Nagbibigay ng good example itong si Presidente Bongbong Marcos sa atin no? Nakalagak dito ang labi ni na dating Pangulong Noynoy Aquino at ang kanyang mga magulang na si dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Sabi nga ni PBBM, do not let your hate overcome your humanity. Practicing what he preaches. Ayan. 'Di ba? So, kinalimutan ni Presidente Bongbong Marcos ang mga alitan, yung pamumulitika, araw ng mga patay, nagbigay pa rin siya ng flowers. No? Pasintabi na po ni Ninoy Aquino, Cory Aquino at Noynoy Aquino. So, isa rin ako sa mga supporters ng mga Aquino noon. Okay? Isa rin ako. At as time goes by, supporter na ako ngayon ng Presidente Bongbong Marcos dahil may kanya-kanya naman tayong opinion, di ba? Na sa history, di ako mangingialam sa iba dahil sa kanila yan. Sa akin is, ito yon, respect my opinion. Opinion ko to. No? Which is ako, nagugustuhan ko itong ugali ng ating presidente na rumerespeto dito sa mga Aquino family. Okay? So saludong-saludo ako sa ginawa mo, Presidente Bongbong Marcos, dito sa pagbigay ng bulaklak sa pagbisita ng mga Aquino family. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos sa puntod ni Ninoy, Cory at Noynoy Aquino. Okay? Anong masasabi nyo sa ginawa ni PBBM? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. Okay? So guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para malaman ng taong bayan kung ano itong mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? I-like and share nyo na. At don't forget itong Donmar TV, please subscribe and please follow para lagi kayong updated kay PBBM. Okay? And as what Vice President Inday Sara said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.